Hello mga ka-savings, welcome for another video. So ang i-discuss pala natin in this video is regarding YouTube income or YouTube income, depende sa preference nyo regarding sa pronunciation ng YouTube. So unang sahod sa YouTube as a small YouTuber. So ang sample din natin dito is yung actual channel natin, which is Carlo Madiscarding Empleyado. But before I start, thank you pala mga ka-savings sa support from the start, sa mga dating nang nanonood, sa mga bago nang nanonood, sa mga dati na nakasubscribe at bago pa lang masubscribe, at sa mga hindi pa nakakasubscribe, please mga ka-savings, please subscribe. And then babanggitin din natin dito yung YouTube as a passive income, kasi alam naman natin maraming sa sideline, maraming nakikita, maraming kumikita, maraming yumayaman, maraming sumisikat sa YouTube as an content creator. So unlimited possibilities once na naging content creator ka sa YouTube. So depende na lang kung ano yung knowledge na willing ka ma-acquire, ano yung knowledge na willing ka ma-execute, ano yung risk na willing mo pasukin, ano yung risk na willing mo na execute. Yun yung magdadala sa'yo sa tagumpay sa YouTube. So kung interested ka sa ganitong content, this video is for you. So yun nga mga ka-saving, as honest as possible, kagaya ng iba nating mga video, may mga screenshot din tayo actual pagdating sa views, pagdating sa kita natin, kita as a whole, kita as a monthly. At of course, kinoconsider natin si YouTube at ginagamit natin siya as passive income. So kasama to sa ibang mga investment or interest earn natin sa mga digital bank. So napakagandang topic nito mga ka-saving. Sana magustuhan nyo itong video na to. So start muna natin siya sa code ni Sosag, UK YouTuber, nasa 10 million na subscriber niya. The joy of YouTube is that you can create content about anything you feel passionate about, however silly the subject matter. So napaka-importanting passionate ka before ka pumasok sa YouTube, or kahit naman hindi ka passionate, pwede kang pwede mo nang pasukin ang YouTube, pero napaka-importante ng passionate, kasi sample na lang, pag pumasok sa YouTube na more on pera lang yung talagang focus mo, YouTube para sa iba madaling ma-monetize, madaling makakuha ng views, madaling makakuha ng subscriber. Pero sa mga hindi sikat or sa mga small YouTuber kagaya ko or kagaya ng ibang nanonood, so years talaga yung gugugulin mo para mag-gain. So sa YouTube, parang sample, mag-aaral ka ng elementary, high school, college bago ka makapagtrabaho. Yung iba naman hindi nag-aaral, nakapagtrabaho na. So sample, sa mga hindi sikat, yung halimbawa kapag nag-post walang ganong nanonood, malaki yung difference niya compare sa sikat na isang post lang, boom na agad. So para sa mga small YouTuber, kailangan mo siyang paghirapan. So kung hindi ka passionate, medyo panghihinaan ka at susuko ka sa middle ng karera. So napaka-importante yung passionate, kung anong niche, kung anong category, kung anong type, kung anong style ng YouTube yung papasukin mo. But still, napaka-rewarding nito as a passive income mga ka-saving. So may kita sa YouTube if you have what it takes, if you have what you want to earn, what you want to execute, what you want to learn, kung ano yung willing mong i-risk. Kasi may risk din sa YouTube mga saving. Syempre, pinapakita mo dito yung self mo or pinapakita mo yung family. So hindi lang naman to walk in the park na kapag nag-YouTube ka, kumikita ka ng pera, okay ka na. So may mga backlash to pagdating sa mga health, sa mga security. So dito pala sa channel natin, tinatakal natin as much as possible yung 7 stream of income. So yung mga naka-highlight, yan yung tinatakal na natin. So yung dalawa, yung business and rental income, sa mga future videos itatakal din natin yan. So napaka-importante yung 7 stream of income mga ka-savings, as much as possible. Kung kaya nyo lahat, mas maganda, kasi napaka-importante nung stream of income mga ka-saving. So start na tayo. So nasa 2,317 na yung subscriber natin sa channel natin. Thank you ulit mga ka-saving sa suporta. Yung views nasa 22,000 for the last 28 days. Yung watch time nasa 1.3k. Yung subscriber 148 per month. Yung estimated revenue 26.78 per month. So para sa iba super late yan, lalo na kung malalaki ka ng YouTuber. Sa maliit na YouTuber, malaki na yan. For me, malaki na yan compare sa time na ginugugol ko dito sa channel na to. So napakaganda rin malaman mga ka-savings yung iba
kaya sila madalang nakakapag-upload. Syempre, tao rin yung mga kumbaga tao rin yung mga content creator. Minsan dumadaan din yan sa problema sa personal nilang buhay. It's either sa trabaho, exhausted sila, stress sila, or yung iba naman nagta-travel. So yung iba mga YouTuber kaya nawawala, kaya hindi gano'n nakapag-create ng content is may kanya-kanya silang mga reasons. So yun, so nag-create tayo ng account last year, April 5, pero nag-start tayo gumawa ng content nasa June or July ata. So tapos as of today, nasa 300,000 views na rin tayo. So sample, kung sikat yung magpo-post within a minute or within an hour, napakadaling ma-reach yung 300k views. Pero sa kagaya ng ibang mga small YouTuber, years talaga. So sample sa akin, 1 year and 2 months bago ko ma-reach yung 300,000 views. So pero napakasaya ko na yan, mga ka-savings, dyan sa 3,000 views na yan. And then yung views natin, so kung makikita natin, nasa April, May, June yan, yung peak natin. And then after noon, medyo bumaba siya ng konti, and then parang naging consistent na siya. Kung makikita nyo, until August 18, yung total views natin dito, 301,000. So kung makikita nyo, pa-iba-iba minsan yung mga figure, ganyan talaga sa YouTube. Ganyan talaga minsan sa YouTube Studio. Pero hindi yan nagkakalayo. Magkakalapit yan kahit hindi siya exact figure. Yan yung views natin. And then punta naman tayo sa watch time hour. So nasa 18,000 watch time hour na tayo. So kung makikita nyo, mga ka-savings, lifetime yan. Lifetime yung pinapakita natin sa views. And then para sa watch time. Tapos kumbaga ang classification or requirements para makapasok as YouTube partner, dapat meron kang 1,000 subscriber within a year, saka 4,000 watch hours. So tayo nasa 18,000 na tayo at nasa 2,000 subscribers. So pasok na talaga tayo sa program nila para mag-earn ng pera sa YouTube. So nag-create tayo April, nag-create tayo ng content June, na-monetize tayo December, nasa December 30 ata yun. Tapos estimated revenue natin as of today, kasi nga kung makikita nyo, December tayo na-monetize. Tapos makikita nyo sa March, blanco siya kasi nagpalit tayo ng Google AdSense account na pagpapasukan ng pera, kaya hindi siya kumita for 1 month. So kung mapapansin nyo, from April to December nagke-create na tayo ng content, pero wala siyang kita since hindi pa siya part ng program na YouTube for ads. So kikita lang siya once na ma-monetize siya. So sample din tong for March, kung makikita nyo yung graph or chart, wala siyang kita ng March kasi nga nagpalit tayo ng Google AdSense. I-explain natin later kung ba't tayo nagpalit ng Google AdSense. Tapos yan nga, kung makikita nyo, kung talagang talaga is January talaga tayo nag-start kumita, and then nabawasan siya ng 1 buwan. So kung makakonsider natin itong 200 USD nito is nasa 7 months nakita natin to. 7 months or 6 months. 6 months siguro. 200. So kung halimbawa times 2 natin siya, nasa $400 yung kikitain natin for the whole year. But still, etong kita na to depende sa sipag natin sa pag-upload, saka accumulation din to ng mga past video na ginawa natin. So pakitaan din natin yung actual nakita natin per month. So March 20, kaya yan 20, wala sa 30s kasi nga kung mapapansin nyo, nagpalit tayo ng Google AdSense by the month of March, kaya medyo bumaba yung kita ng YouTube natin. So makita nyo, March is 20, March yung nasa pinakababa, $20, April 35, May 32, June 34, July 27, August as of today nasa 17.61. So hindi tayo gano'ng magiging technical dito, mga savings. Yung basic screenshot lang yung pakikita natin sa Google AdSense, kasi nga more on passive income saka yung YouTube income natin, para magkaroon kayo ng idea, lalo na yung hindi pa ganong well versed pagdating sa YouTube, sa kitaan sa YouTube. So kung makikita nyo, kung i-estimate natin yan is nasa $30 per month yung kita natin. At pakita naman natin yung videos natin kasi madalang na ako nakakapag-upload lately, mga ka-savings. Yun nga, kasi nga busy tayo sa
busy tayo. It's either busy tayo or meron tayong mga pinagdadaanan na problem sa buhay. Kaya medyo madalang na tayo nakagawa ng content. Pero as much as possible, as much as kaya ng time, gagawa tayo para sa channel natin mga ka-saving. So kung mapapansin nyo, March 6 video, April 5 video, May 5 video, June 2 video. Ito hindi ko sure ano pa pinagdaanan. Medyo marami tayong pinagdaanan. Yung date ng June, and then July 5 videos, and then August 4 videos. So kung i-estimate natin yan, so nasa $30. So magkano ba yung $30 per month? So yung $1 is nasa 500 plus yan, nasa 560. So yung $30, i-compute nyo na lang mga ka-savings kung magkano yung aabutin niyang $30. Nasa 500, 500, 1.5, nasa 1.6 or 1.7. So kung bibigyan ko kayo ng comparison dyan, so tayo yung dinidiscuss natin sa mga digital bank. So kailangan mo ng 100,000. So using 6.5 interest rate, kikita ka ng 495 plus a month. So dito hindi mo na kailangan maglabas ng pera. Kumbaga kikita ka ng 1,000 monthly using 6, 5 or 4 video. So napakagandang i-highlight nung kumbaga nung logic na yon mga ka-saving. So kung sa ibang active income, kung sa ibang passive income, kailangan mo maglabas ng pera, dito kailangan mo lang maglaan ng effort at time. So magkakaroon ka na ng stream of income. So imagine mga ka-savings, nung sumahod ako last June, nasa $128 yung nakuha natin. So yung $128 nasa 6.2, so meron siyang kaltas nasa 800, nasa 8 plus, nasa 7 plus dapat yun. Pero 6.2 yung nakuha natin. But still very thankful na tayo doon. Kasi nga, sa YouTube, depende sa sipag mo yung i-earn mo. Pero endless possibility to mga ka-saving. So, kumita na ako ng $128. So, kapag na-reach ko yung $218, which is marireach ko rin yan this month. So, kikita ulit tayo next month ng nasa $100 ulit. So, passive income to. So, depende sa kasipagan nyo yung ma-earn nyo dito sa YouTube mga ka-saving. So, napaka-importanting i-maximize to. So, kung halimbawa, ikaw yung YouTuber na nagpaplano or ikaw yung hindi pa talaga YouTuber nagpaplano kang mag-create ng content through YouTube, marami pang topic or marami pang niche na hindi pa na-explore. At kapag ako nga nagsisearch sa YouTube, napakarami pang hindi ko ma-search talaga. So, napaka-endless possibilities. Depende sa sipag nyo. Siguro sa iba, napakaliit niyang $100, $200. Pero, passive income kasi to mga savings. So, bigyan kayo ng sample mga savings. Total, meron din tayong folder dito sa YouTube channel natin about Carlo Madiscarding Empleyado. Alam naman natin yung sahod ko sa corporate as active income ko is nasa 6 digit per month. So yung sahod ko is between 100,000 to 200,000. So yung daily rate ko is nasa 5,000 to 10,000. Yung hourly rate ko is nasa 500 to 1,000 per hour. So kung magke-create ako ng, kumbaga, kung i-divide ko tong sample na natin yung June, yung $34 sa 2 video. So yan 2 video na yan normally kasi dito sa style of YouTube ko dito sa channel na to is hindi talaga ako more on edit. So more on screenshots, more on slideshow, tapos wala rin akong script tulad ng sinasabi ko ngayon, continuous to. So hindi siya ganong ma-edit. So dapat lang knowledgeable ka sa sinasabi mo para makapag-execute ka ng message. So kung i-divide ko yan by 2 yan $34 by 2 video. So sabihin na natin 2 hours
sabihin na natin 1 hour ko ginawa for video, almost pumapantay din siya sa active salary ko. So, unlimited. Saka, dito mga ka-savings, konti lang yung ginawa ko na video. What if damihan ko ulit yung video na ginagawa ko? Kaya lang yun nga mga ka-savings. Marami tayong ginagawa lately or marami tayong personal na problem lately. Kaya hindi rin tayo gano'n nakaka-upload. Pero, babawi tayo sa mga future months siguro kapag nakaluwang-luwang na tayo. But still, kumbaga, ang pino-point out ko dito, depende sa sipag nyo, yung kikitain nyo. So, kung masyado kayo magsipag, ganun din yung kita. So, imagine nyo lang mga ka-savings, 6 na video, sa March, sa April, 5 video, and then sa June, 2 video. What if gawin ko yung everyday? So, yung algorithm ni YouTube, ipopromote ulit yung channel natin, mag-earn tayo ng mas malaki. So, yun. Tapos, as our subscriber go up, viewers go up, yung recommendation is mas lalaki rin. So, pwede mag-double, times 10, times 20 yung views natin at yung kita natin. So, yun lang in this video, mga ka-savings. Hindi na ganun technical regarding this video. Pero, still, thank you mga ka-savings sa suporta at monetize na yung channel natin within 6 months na nagke-create tayo ng video sa YouTube. So, thank you sa suporta mga ka-savings. Please like, comment, and subscribe. Thank you.